Ang nilalang na pinaka-napupuot sa mga tuntuning tinatag ng Diyos para sa kanyang bayan, ay ang dyablo. Ang kaaway na dyablo ay nag-udyok sa mga tao at gumawa sa huli ng mga hakbang, para mawala sa lupa ang Paskwa ng bagong tipan. Kaya ano ang sinasabi ng Galatians chapter 1? Kahit na isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo, na iba sa ipinangaral ko sa inyo, ano ang dapat na gawin? Paulit-ulit niyang binigyang diin, hayaan siyang sumpain. Sa ibang salita, ibig sabihin nito, nang wala ang katotohanan at mga kautusan ng Pasko ng bagong tipan, na ipinahayag ni Jesus, makakapunta ba tayo sa langit? Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus, at inihanda nila ang Paskwa. Si Jesus ang nag-utos na ipagdiwang ang Paskwa, at ang kanyang mga alagad, na sumunod sa kanyang katuruan, ay naghanda para sa Paskwa at mapagbiyayang nagdiwang nito ng sama-sama. Sa mga simbahan ngayon, marami ang sumisigaw ng Jesus, Panginoon, Panginoon. Gayon din, ang 12 alagad, sina Pedro, Juan, at Santiago, ay pinupuri bilang mga dakilang alagad ni Jesus. Si Apostol Pablo ay isang napakahalagang tauhan bilang isang halimbawa para sa ating pananampalataya. Gayunman, ang Paskwa na ipinagdiwang ni Jesus, Apostol Pablo, Pedro, at Juan ay hindi ipinagdiriwang sa anumang simbahan sa mundo ngayon. Mga kapatid, ano ang tingin niyo tungkol dito? Ito ay nakagugulat. Tunay itong katakataka. Sinasabi nilang, may dakilang pananampalataya si Pedro, pero ang pananampalataya ng pagdiriwang ng Paskwa ay hindi nakikita ng kanilang mga mata. Si Apostol Pablo ay isang dakilang tauhan na nagpalaganap ng mensahe ni Kristo sa buong Europa. Isa siyang dakilang apostol. Sa kanyang paglalakbay bilang misyonero, dinala niya ang balita ng ebanghelyo, ang tipan ng Diyos, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya siya ay tinuturing na dakila. Hindi ang paglalakbay mismo ang gumagawa rito na maging mapagbiyaya. Nagbigay ng mga katuruan si Jesus, at sinabi rin ni Pablo, "Ang ibinigay ko naman sa inyo ay ang tinanggap ko sa Panginoon." Sa gabi kung kailan inaresto ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat, at sinabing, "Ito ay aking katawan." Pagkatapos ay kinuha niya ang kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Ito ay malinaw na nabanggit sa 1 Corinthians chapter 11. Sa kabila ng lahat ng ito, tinuturing ng mga simbahan sa mundo ngayon, ang lahat ng ito na walang silbi. Pero ito ay isang bagay na tinanggap natin mula sa Panginoon. May ihahatid ba ang Diyos sa atin na mali? Pumarito siya sa lupa para magbigay ng buhay at kaligtasan. Katakataka, ang pangunahing katotohanang ibinigay para sa kaligtasan ay naalis sa panahon ngayon. Tunay itong nakagugulat. Kaya sina ama at ina, na nalulungkot, ay pumarito sa lupa, nagdamit ng laman, at muling dumating.